tingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Petron. Petron knows you deserve only the best. Karambola sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-good pero pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Pagising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretsyo na sa punto. Walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag. Nag-uulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambulista, Jonathan De La Cruz at si Conrad Banal. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIC 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Oh, karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIC 882. Karambola. Magandang umaga, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882, June 27, 2025, Biyernes, Feast of the Sacred Heart. Today. Ako po si Conrad Banal, kasama natin Jonathan De La Cruz, Joel Aksamana. Good morning. Good morning. Magandang umaga po. Magandang umaga sa inyong lahat. Yes. Doon sa mga nag-aalmusal, doon sa mga nasa sasakyan, doon sa mga nagtitipid. Yung mga pagising pa lang. Ayan. Saka yung mga nasa overseas. Mga kababayan natin. Yung mga natalo sa online gambling. Yan. Good morning sa inyong lahat. Mapapanood ang Karambola sa aming news website www.dwiz882am.com. I-download DWIZ882 app. Live po tayo. Facebook, YouTube. Kung maaari, follow, subscribe, like, share, and comment. Mapapanood din ang Karambola sa Digital Free TV, Aliw Channel 23 at DWIZ News TV. Meron niya sa Signal, Sulit TV, Satellite TV Plus at GMA. For the box. Galing. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Presidential Press Briefer. Okay. Claire Castro. Happy birthday, po, ma'am. Happy birthday, maligayang kaarawan po. Oh, happy birthday. Happy Wala pa tayo dyan. Kailangan meron ka nila. Happy birthday. Parang ano? Prosesyon yung... Ano yan? Yan ang bago ngayon. Saka, siyempre, happy birthday rin kay Congresswoman now, Mayor-elect. Ayan. Rida. Mayor-elect. Rida Robes ng San Jose del Monte City. Oy, wag ko na rin batiin yung aking kaibigan, si Harry Paltogan. Ayun. Yan ang yung Mega World.
yung kanilang low-end housing. Si Harry. May low Santras end ba yun housing sa- pa lang, Mega World. Meron sila. Santras. Meron, okay. Santras. Ah, okay. Mega World pala yun. Santras Mega to. World. Si Harry. Tiga ano yan? Yes. Tiga Cordillera. I stand corrected. Oh, Cordillera, si Harry. napakahusay mag-gold niyan. Akala ko Harry. mahusay lang na mag-locus housing yan. Hindi, mahusay din mag-gold. Mahusay din mag-gold? Mahusay din mag-gold. Oy, Harry. Mahusay. Ikaw Harry. naman eh. Harry Paltogan. Taga-Cordillera siya. Tiga Cordillera, kaibigan Pero natin. tisuyin ah. Ba't ganun? Hindi, parang Cordillera. Tisuyin ah. Tisuyin yan. Tisuyin. At saka ano, pinkish. Sharpang features. So. Pinkish nga eh. Oo. Dahil pinkish. natutunaw ang ano. Hindi, dyan, alam mo yan, pumunta dyan yung mga ibang Thomasites eh. Ayun. Doon. Oo. At saka yung ano, St. Louis, ano yan? St. Oh, Louis European University, ano yan. parang European St. yan. Louis. Mga Belgians. Yes. Ngayon po, sabi po ng Department of Transportation, kukonsultahin muna raw po niya yung economic team tungkol dito sa 1 peso fare increase. Ayan, yan po kasi ngayon alam mo gaano ka tindi ang pamasahe? Yan po ang lahat ng bukod doon sa pagkain, bukod sa health, education, Transportation. yang pong transportation, iniinda. Ito naman si John. Kasasabi, John, huwag kang magko-comment ng ganito. Ano sabi nila? Ano sinabi ba? Huwag nyo na, ang konsultahin nyo taong bayan, hindi yung economic team. Hindi. Sobra ka kailangan naman, bro. economic Pare. team. Wala daw siya makukuha eh. Wala siya makukuha sa Sabi ni economic. John. Hindi John ko- naman. Mayroon, ikaw naman eh. Nag-aaral yung mga yon. Hindi ba? Ano ka ba? Ang decision nga nila, magmi-meeting ulit sila para pag-usapan nila ano yung mga contingency measures. John, wag John mo- naman. Huwag mong babaliwalain Nag-meeting yan. sila nung ano Ano ka ba? Nag-meeting na sila nung Lunes na paggayarian nila, magmi-meeting ulit sila Yan. for the contingency Contingency measures measures. dahil sa nangyayari po sa atin. Yan. Isasama na dyan yung 1 peso. Ikaw naman, Isang John, decision po na napakalaki, binaba ang target Yes. ng Ng ating... growth target. Ganon? From 2025 to 2028. Binaba na. Diba na? Ibig sabihin, give up na sila. Wala na maisip. Hindi ko maintindihan. Bakit nyo sasabihin yan at ipapublish pa ninyo? Sa inyo na lang yan. Kayo na lang yan. Ano ba? Anak ng toka, nakaka-discourage Oo. kayo eh. Tapos, eto si Secretary Vince Dizon ng Transportation. Kukonsultihin niya muna raw ang economic managers tungkol dito. Bakit ka pa naging Transportation Secretary, boss? Naman. Hindi ba? Lahat pala ng desisyon mo, ikukonsulta mo muna sa economic managers. Hindi ko ata maintindihan yon. Naintindihan mo ba yon? Kung feasible, pare. Ayan. Anong feasible? Anong siya dapat nag-iisip nun? Di ba kayo ang... That's your turf. Dapat kayo ang authority dyan. Bakit kailangan... Kasi, kaya niya sinasabi yan, kasi palusot yan, ayaw nilang ibigay. So magtuturo ng iba. Sabi nga ni John, ang konsultahin ho ninyo, taong bayan, hindi yung... Ayan. Kasi, Alam mo pare, meron akong tinutulungan. Kababata namin. oh, May nag-aaral siya 2 anak, kolehiyo. hirap na hirap yun. Diyan lang sa State College State College, sa State University. Malolos. Ano ba to? Bulacan. Bulacan. So, libre ang matrikula. Libre na yun, libre yun. Ang matindi yung baon. At saka pamasahe. Yung 300 a day nung isang nag-aaral. 600 na yan. Kawawang-kawawa yun sa pagdating sa school. Ang baonan ngayon, pare, nasa 500 na. Naku. Kung ikaw minimum wage Sa isang elder, araw. pare, pamasahe pa lang ubus na eh. Yung 500 pesos, ano, Yung 300, kawawang-kawawa yung bata na yun. Doon sa pagdating sa aralan. State University. Kung ito, kumain siguro yun, kanin at saka saka isang ulam. sabre. Sabaw na libre. Oo. Ganon. Sabre. Sabre. Ganon eh. Kasi po, napakatindi ng pamasahe. Yan. Pamasahe, pagkatapos ano yan? Kakain pa yan doon sa sulok-sulok. Oo. Mag-ahanap talaga siya. Sanok-sulok, oo. O kaya baon. Oo. Kaya magbabaon na lang. Babaon na lang. Kung ano man yung natira. Itlog at saka ano. Yun. Oo. Naku, itlog, social ka pa noon pag itlog.
Yung Paitlog-itlog ka pa. At least yun may nutrition yun, yung itlog. Kasi po, ang sinasabi ng mga transportation groups, ang number one po kasi na pinag-usapan ng economic managers, magbibigay ng subsidy. Yun lang ang desisyon nila. Magbibigay ng subsidy, pagkatapos yung contingency, tsaka na lang pag-usapan. Magbibigay ng subsidy nakakarampot kasi hindi naman aabot sa lahat yun. Ayun nga. Sa ang pananaw po ng transportation group, wag na lang subsidy. Kasi yan, pagbigay nyo ng subsidy, Wala di yun ubus yan. na, Mauubos. tapos na. Oo. Samantala yung fare increase, talaga sa hanap buhay nila, ayaw nga nila na parang naglilimos eh. Gusto nila parehas lang. Oo. Ngayon, kung kinakailangan po yung 1 peso, fare increase, ayon sa pag-aaral ng DOTR, hindi ayon sa kung ano ang whim. Ng economic. Whim po. Parang masasabi mo na, economic managers, wala naman sila expertise dyan. Nasa transportation na expertise. Kung talaga po kailangan niya, titiisin naman ng taong bayan eh. Ito na naman si John. Ano daw? Huwag kayong ang pimpong diplomacy daw noon panahon pa ng China. Ano yung At pimpong? saka pimpong diplomacy nagpapasahan. Kay Nixon. Nagpapasahan. Kay hindi Nixon. hindi daw ganoon ang gagawin dapat sa Pasahan? pasahan. Ito, wag to. Ito, wag daw daw. Hindi Pampimpong sila daw. ngayon ang nasa hot seat eh. DOTR. Ay, ito. Pasa natin doon. Economic manager. Yan po ang issue ngayon. Pinapasa para kung ano ba, iniisip ko, for the public-private sector partnership. Wala yun. Kasi daw, Pare. malaki ang implication. Sabi ni Kaya dapat sa economic managers. Oh. But you have to do what is right. Oo. Kung hindi po yan, depende sa kung anong gusto ng economic managers. Kung anong tamang gawin ng DOTR sa akin. Dapat ganun, manindigan you siya. make your own Kaya ka nga, Sabagay. secretary. Para bang i-forma na niya, din tsaka niya iharap you siguro make your sa own you make your own economic manager. analysis etc. and everything. Sabi nga ni John, public consultations, hindi consultation with the economic managers. Baka hindi maintindihan ng publiko eh. Yung Nako. konsepto ng PPP, leveraging the respective strengths of Alam mo government and industry. Unang-una, yung Mga economic ganyan, oo. managers. Hindi ba kayo naniniwala doon? Hindi, pare, alam mo, Masyadong lightweight. yung sinasabi Yung economic managers na sinasabi yung niya. sinasabi mo na yan, ganyan-ganyan yung nangyari nung panahon ni Tita Cory. Yung mga, di How ba, do we leverage? alta sosyedad yung mga nasa cabinet, inner circle, Tita Cory. Sabi ng mga tiga-tundo, maaari ho kami mahihirap, pero hindi ho kami mangmang. Mangmang. Naintindihan mo Nila. Kasi ano ba, yan yung trend, yung LR, yung ano eh. Meron siya mga process design, financing, implementation, and management. Mga Sabi- ganun. Kaya kailangan economic managers. Sabi nga natin mga kaibigan natin dyan sa Hindi Yung kami nga. mangmang. maaari hong mahihirap ho kami, pero hindi Hindi naman kami mangmang. Nakakaintindi ho kami. Ganon. Kaya ginagawa nila Sir Jeric, nagti-TikTok na lang sila at nag-Itbulaga style na public consultation. Hindi, Naintindihan yun. Bukod pa doon, sinasabi nga ni DOTR chief, yun daw subsidy, hindi pa pwede. Kasi wala pa sa $80 per Wala po barrel. na yung subsidy. So wala subsidy. Wala ring fare increase. Wala. Samantala nagtaasan na ang presyo ng Fair fuel. increase ang hinihingi ng by the way, mga... Lahat nga, wag na lang yung subsidy. Huwag na yung subsidy. Fair Hindi, yun ang number one measure ng Kahit na cabinet piso. ng economic managers, subsidy. Yung contingency measure, tsaka na yun. So, ano ba mga asahan natin contingency measures? Unang-una, gusto ng presidente ata i-review yung price ng oil. Ang sinasabi niya, ang term na ginamit niya, gouge. price gouging. Price gouging. It's an American term. No? Ibig sabihin po niyan, Pananamantala. overcharging. Yes. Yan. Samantalang tahimik ngayon Department of Energy, wala sinasabi. Nagtaas pala kahapon, uli. Yung Uy, dalawang installment. nagkarga ako kahapon. Grabe. Ano? I think tumaas eh. Alam mo, Dagdagan ako yung- ng mga 100, 80 pesos dun sa dati kong ano eh. Ito kasi, Sa ano yan, motor katataas lang last week, ang taas ngayon. Dahil lang sa balita,
Kaya extraordinary itong panahon na to. Noong mga nakaraan nagtataas ng langis, alam naman kasi ng mga transportation sector, dahil sa world market at wala namang aberya, wala namang gyera. Kaya sa kanila okay lang noon, hindi sila concerned. Ngayon, merong nangyayari, yung Iran. Hanggang ngayon po, precarious yan. Yung ceasefire na sinasabi, it may hold, it may not hold. Hindi natin sigurado. So meron po talagang volatility sa price. Kaya these are extraordinary times. Hindi ito kamukha ng mga dating mga pag-increase. Kasama po yun sa market forces. Akyat baba. Ganyan. Kaya nga sinasabi ng ano, Ngayon, ibang condition ngayon, baka kailangan merong ibang measures. yung nga sinasabi ng ano, extraordinary times require Extraordinary measures. Oo. Sabi. Kaya nga nagpapasahan. Hindi extraordinary yun. Pasahan Hindi ba extraordinary yun? Ano yun? PBA? NBA? Pasahan? Ito! Hindi. Bahala ka ganun na dyan. Oh. Dapat to, By the way, congratulations, Dylan Harper. yung ang official, wow. Pilam. Nanay niya, Pinay. Oo. Nanay niya, Pilam. Second pick, no? Second pick, NBA. Napunta ata sa Spurs ba? Spurs, San Antonio Spurs. Spurs. Dalawa na yung San number 2 Antonio. pick, si Green. Nanay niya, Pinay niya, din. Yung Pinay napunta naman sa Houston. Puro taga Texas. Pinoy. 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 Iyala, nanalo Iyala, for the nanalo. first time. So nasa semis na naman Semis siya. na uli For the siya. first time sa lawn ata siya. Lawn ba yung lawn tennis ba Yeah, yun? Lawn tennis. Semis na naman. Sana makalusot. Maganda, Sana maganda. makalusot. Para maka-final siya. Yan. Pinoy pride. Pero bata pa. Oo. At ang laki na improvement sa service niya. Oo. Kasi Na- dati yun ang Yun ang weakness problema niya. niya. Oo. Mahina. Oo. At saka yung return niya. Kumpara sa mga yung that echelon, yung mataas na level. Yun ang mga champion eh. Oo, yung mga Pag ganun. mga nagcha-champion po, magagaling sa Magaling service. Yung return niya, pare. Meron na rin. Meron na, oo. Hindi na maingat. Yung panguupakan niya na rin. Buti meron tayong Sure ganyan well, para oo. mawala yung isip natin dito sa Problema. Extraordinary strength na ngayon siya. hindi extraordinary measures. Pasahan nga yung extraordinary measures eh. Wala pa akong naririnig from the economic team. Yun na nga yung subsidy. Hindi, well, aside from that. Subsidy lang. narinig ko Yun na lang ang kanila pong Yung subsidy, narinig ko na yan 10 years ago eh. Parang lahat na lang subsidy. Oo. Ganun na lang eh. Wala ba iba? Eto, merong ang DTI, pare. Kasi ang inaasahan dyan, pag tumaas ang presyo po ng fuel, magtataas. Yung Kasi ibang- lahat gumagamit Yes. ng fuel eh. Iikot Pati lahat. delivery, lahat. So, ang presyo po ng mga bilihin, Tataas yan. magkakaroon din ng pressure. Hmm. Inflationary pressure. Meron na po solusyon ang DTI. Yan, economic team yan. Okay, economic team yan. Yan, okay yan. Nag-announce po ang DTI statement kahapon. Sino nagsabi niyan? DTI. Secretary? Christina Roque. Yun. Binibigyan po tayo ng assurance Yun. na sila daw, ang DTI, ay gagawa na ng hakbang. Yun. Ang kanilang hakbang, intensified price monitoring. Ayan. Pero nationwide. Yun. Hindi na limited sa Metro Manila. Intensified price monitoring. Kumbaga, babantayan yung presyo. Ang ganda niyan. May tanong, Secretary, kung sakali po nabantayan nyo Yung Anong presyo. ang presyo at nakita nyo tumataas, Anong gagawin nyo? ano ibig sabihin nun? Tiis lang kami. Hindi, SRP. Hindi naman susundin ng mga kausap nila, ng mga SRP. manufacturers na industrial. Hindi, Suggested retail price? hindi sardinas daw eh. Nangako na, hindi tataas. Hindi For tataas. now. For now. For now. Pag hindi Babawasan nila yung laman. Pag hindi ba sila sumunod sa SRP, MSRP. Maximum na yan. Ayan, Yan. ang dami nun ha. Pag hindi kayo SRP, sumunod, MSRP. Ang sabi po ni Secretary Roque, they're actively working.
They're actively working. with LGUs. Kasi merong working na Inactive working. na inactive. oo. Mukha lang nagtatrabaho. Mukha lang. Actively working. Wow. Ano sa kaya natuto ng ano to? Pero yung monitoring ng prices. Kasi pag may press release yan eh. Alin? Intensified? Paano ang press release? I would rather sana DTI talk about, okay, let us rethink industrial policy or something, give incentives to, yung mga ganun ba, to jumpstart Hindi ka- industrial hindi ka, activity. Hindi ka believe din dyan Incentives. sa mga yan? Sa Hindi, measures sana na yun ang ganyan? gawin nila. Yun ang mas trabaho Hindi nila. nga. May Rather than- quote, ang quote nga, we understand Yan. that even slight increases in the prices of basic goods can be felt deeply Yan. by ordinary Filipinos. Ayan. Roque said. That is why, Yan. in line with President Marcos Jr.'s directive, Kita mo, tinuturo nyo na naman ng presidente. Siya, kailangan extra yun. May ganun. Extra. We are stepping up our nationwide monitoring efforts. Kala mo may tao naman silang taga-step up dun sa nationwide. Mayroon, ikaw naman, may local government eh. LGU. Okay. LGU yan eh. Oh, They're part of the price control. nationwide monitoring. Tsaka monitoring eh. Alam. Okay. And working closely with industry players Oh, yan. to prevent any unjustified price hikes. Eh yun nga pong fuel eh. Ang sinasabi hindi justified dahil bumabalik na yung presyo ng langis, bumaba na, tinuloy pa rin ng increase na napakalaki. 2 sunod na linggo. Ito si John. Tigilan mo na ako, John. Ano sabi? Wala na akong industry players. Wala na industrial players. Hollowed Okay si out John ha. Puta, inupakan ako ha. Hollowed Hindi, out yun na nga po. ang gusto ko sanang mag-invite ng bago. At saka yung mga sila. yung mga nag-stay away, bigyan ng incentive. Channel, public funds. Or tax breaks to to benefit certain technologies or industries. Sila, nalugi na daw. Nalugi na. Ito No? naman wag mo nga akong binibigyan. Ang aga-aga eh. Gusto ko sana maging optimistic. Yan Ito naman si naman John si eh. John Alam pala nila eh, na siguradong tataas ang presyo eh. Ano po, ayuda. Ano pa ba mga contingency? Ayuda, intensive monitoring, Ayan. Ano pa? meeting, magkakaroon. Hindi, ibang Magmi-meeting for Meeting, contingency. Ayusin nila yung sayang problema ni smuggling. Consult the economic team. Yan. Saka mas ano sila sa mga... No subsidy forthcoming. Yung mga hoarders and price gougers, titirahin nila. Pupuntahan nila lahat yung mga warehouses na yan. Hindi, pupuntahan nila yung select warehouses Nako, kawawa kayo, na warehouses. pananampol lang. Cold si Pag storage. kayo yan, na oo. intensified monitoring, Cold storage at saka warehouses. yung mga delikado maraming kayo. tinatagong baboy imported, Kayo dyan. lagot kayo. Tandaan kayo dyan. Okay. Marami daw pong mga Pilipino sa Israel ayaw na umuwi. Oo. Sabi kasi nga daw, parang- siyempre, nagbago isip na. tsaka Parang humupa na yung As far as they're intention. concerned, Yung, medyo yung, ano sila Oo. doon. Oo. They have come to terms with the situation. kumbaga, Ganun adjusted naman ang na Pinoy, sila. Ganun naman Na ang Pinoy. pag merong sirena, Alam na nila. tatakbo sa bunker. Yes. So, hindi pa po alam yan, yung price increase. Mahigit 1 million yan, yung mga naghahanap buhay. Hindi, not counting yung mga Underground. motorcycle, Saka yung mga grab. underground. Ganon, hindi pa po. Yung mga karinderya, doon sa atin sa karinderya. karinderya, patay yun. Anong patay? Bakit patay? Dati kinukomplain nila yung coke eh. Oo, Ngayon, ayan. ito na. Yung presyo ng baboy. Baboy kasi, lahat. Oo. luluto pa. Presyo ng, gas. Lahat yan eh. Pag-iisip, tubig, lahat yan. Pero may nakausap akong kaibigan ko dyan sa may Karinderi- Makati, dyan sa may karinderya Chino mo daw, Rosas, hindi? malapit doon sa dating Inquirer. Hindi karinderya. Rosie Laron, karinderya. Karinderya, oh. Ang problema nga sabi niya, sir, naintindihan ko yung sinasabi niya, pero pag nagtaas naman kami, nakita mo kung ilan Wala kami nang kakain dyan. Oo, pupunta doon sa kabila talagang ang tao lalapit magkano ito? dito sa Yan. ganun sila magkano dito Oo. magkano dito sa Yan, yan, minuto yan, oo. magkano pag oras na lumagpas ka lang ng ilang sentimo diyan lipat Nandun na yun sa sa kabila. Lipat na. At saka doon sa Very nasa- competitive, Very ano? competitive. At saka doon sa kabila na yun, yung sinasabi ni paring Conrad. Ayun, ito boss, ganyan lang pero may sabre kami. Sabre. Ito, unlimited ito. Unlimited.
Sabre, Sabre. Sabaw na libre yun. Sabaw na libre. Kasi sabaw po na libre, yung buto-buto, pakukulaan mo lang. Oo. Ayos na yun. Ang tindi nun. Oo. May mga ganun Ang laking bagay nun. Magagaling yung Sabre. mga iba dyan. Yung mga ganon, sabre. Pare. Sabre. Malakas yun. Meron daw pong solusyon ang transportation, ang hepe ng transportation. Okay. Si Secretary Dizon. Fast track the modernization of PUBs. Ayun. Yun. Ipa-fast track na po dahil may problema raw. Alam niyo, boss, kahit walang problema, Ipinapast track niya. dapat pinast-track. Dapat matagal na pinastruck yan. Ang laki po ng paghihirap ng taong bayan dyan sa public transport natin eh. Hindi, lumabas ka lang kahit anong kalye. Ay, Makikita yung mo pila. ganong Yung pila. paghihirap. Yung pila. Grabe. Yung sinasabi mo connectivity, Connectivity. from Paranaque, magtatrabaho ko sa Makati, ilan salin ng sakay? 4-5 yun. Kasi dyan sa mga... Isa, dalaw, tatlo. Kasi apat. dun sa Makarating sa LRT at Pare saka doon sa sa busway. tricycle sa inyo, Oo. meron ba limit yan ha? Oo. From one subdivision to the other. Oo. Hindi ka pwede pumunta Hindi. kagad doon sa Oo. kabila. Kabila, Hindi. bawal. Bawal yun. Kasi iba yung toda Iba doon. yun. Ibang toda Iba. ron. Oo. Mapapansin mo Mabubugbog. naman, ibang terminal nila eh. Mabubugbog ka doon. Mabubugbog ka doon. Oo. Kasi daw po, kailangan may mga structural challenges. Kaya hindi mapabilis-bilis yung ating modernization. Ano ba yung mga structural challenges? Ha? Structural challenges, yung mga siguro... Prangkisa lang. Umpisa sa hindi, prangkisa. ang structural challenges dyan, nag-aaway-away sa komisyon. At saka, We are trying our best, sabi po ni Secretary Dizon. But as we said in the past, there are too many issues. Yeah. malapit-lapit na doon sa sinasabi ni Paring Joel. yan. Na it's too big for, no? No, tubig. I was about to say that palapit siya ng palapit doon kay Most Travel, yung sa mga quotes. Hindi na natin kaya. Hindi na natin kaya. Too big for us. It's beyond us. Beyond us. This Naku, problem is patay. too big Pag for yan, nag-umpisa tayo sa mga ganun. Nakakatakot eh. Patay na. Wala na. Although, Yeah. bro, may mga kausap akong ilang businessmen, gusto pa rin nila si Vince, si Secretary Vince. Hindi si Vince. Because daw siya. Boy very Bibo nga yan progressive. eh. Boy Bibo. Boy Bibo yan, He looks pare. like he understands the problems. Among Rarara yan eh. Ganun ang gusto nila. among all the cabinet At saka members. kumikilos. Siyang Boy Bibo nga. Hindi ko lang maintindihan. Boy Ito Bibo mga sa press release niya na ganito. Oo, yun lang. Pag Mabuti pa, mag-iingat marami siya. talagang issues. Meron na siya magagaling na na media people doon na. Nandun si Namon. Si Mon Ilagan, nandun na. Sino pa ba isa? Yung babae. Si Bautista, Maricar. Maricar. Okay. Di umasa na lang siya doon. Huwag siya magagaganito eh. Kasi parang napapagtawanan siya eh. Oo. At alam mo yan, pare, pag ganyan, Secretary Gatlat, limit mo na lang. Do the thing. Pag sinabi, pag report mo, pag sinabi mong structural changes, ito na. Ito yon. Ito yung structural Ito changes. mga kailangan gawin. Napag-aralan. In other words, may laman na. 8:31 ng umaga, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Ako po si Conrad Banal. Good morning sa inyong lahat. good morning and congratulations. Ayaw kong batiin din ng happy birthday yung aking classmate nung high school. Si Samuel Madamba. Oy, Naging administrator yan ng province of Palawan. ayun. Oy, by the way. Birthday niya. Sam, Madamba. Ilocano yan. Sam. Yes. Ilocano Alam yan. mo? Of course. Yan yung family, Holy Family Hospital. Hospital. Yan, mga doktor ang pamilya. Doktor ang pamilya niyan, si Nasam. And tayo yung nakikiramay sa pamilya Paredes. Ay, oo. Oy, Si nakikiramay. parang Yung po parang aking Daki. matalik na kaibigan. Secretary, Yes, Secretary Daki. Daki Paredes. Horacio, Daki Daki Paredes, Paredes. yumao na po. Yes. Oo. Hingo. Nag-column yan, matagal. At saka naging Nung host nag-retire siya, parang naging hermetanyo doon sa Mindanao. Sa Hingoog City. Saan yung hingo? It's in Misamis Oriental. Misamis Oriental. That is the Ang alam ko, yung mga siya,
May mga rural bank yan eh. Meron sila. Yang, Baka nag-manage baka nag-rural bank. Baka nag-manage si Manong Daki. Hinano lang si Ginguugi, may golf course kaya doon? Kasi Meron. maabid ano to eh, si Daki. Golfer yan. Adik-adik din Araw-araw to eh. kami niyan. Oo, adik-adik din to. Nung addict siya. Meron malapit na ano doon. And Hingog City is a very nice city. Ano yan, it's in the midst of coconut plantations, etc. And it's the home city of the Gingonas. Oo. Oh. Okay, ng Gingonas. Okay. No, Kasi yung I mga miss pisa Daki, niya, pare. I really like mga Daki. pisa Okay niya, siya. mga manager ng mga golf courses dyan eh. Yes. Yang Pueblo. Oo. Yung Yung Pueblo sa Cagayan Cagayan de de Oro. Oro. O yung sa Apo. Yeah. Apo Golf. Doon sa Davao. Yes. Kaya pinupunta namin noon yun, yung mga pisa niya. Dahil dinadalaw niya, total, dadalawin niya. Di mag-golf maglalaro na rin. Maglaro na rin. Saka ano yan, originally from Abra. Paredes, mga Paredes. Clan niya. Quintin. Layo. Quintin Paredes. Quintin Paredes po. Quintin Paredes. Quintin Yung ano, Paredes. dating speaker ba? O, Ano yan? Senador. Senate President. Senador sorry. Quintin Paredes. Senador Pare- Quintin Paredes. illustrious At name pala, kamag-anak no? yan ni na ES. Bersamin. Bersamin. Kasi ano yan ang magkakamag-anak dyan, Bersamin, Puruganan, Paredes, yan, mga magkakamag-anak. May balita po sa fuel smuggling. Bago ko pumunta dyan, pare. Anong we have gusto to mo? congratulate Who? Department of Agriculture 127th Wow. anniversary. Parang tagal Ng na rin, ha? agriculture. Department of Agriculture. Illustrious history rin yan. pare, History ha? to. Oo. So doon sa 127 na yun, hindi na nga. Oo. Anniversary niya eh. Anniversary. Pagbibigyan ko kayo. Congratulations. Anniversary. Congratulations na lang. Kasi may tanong sana ako eh. Oh, ito. United with farmers, fisher folks towards a prosperous new Philippines. Yan. Lalo pong humina ang sitwasyon ng ating mga nasa agriculture eh. Nalaglag po na dati ang mga may pera noon sa bayan namin, naalala ko. Puro mga ano yan. Puro nasa Sa agriculture food. yan. Matitindi yan. Sila po ngayon Mga wala. pasudeko. Nako, pare. Diyan sa mga Pampangas, Pampanga. Sugar. Yung po may mga nagtatanim ng asukal. Yan. ang Antitindi maski yung kanila mga trabahador Antitindi ng mga ay yan. may mga kita. Bakit nawala ngayon yan? Nawala. Wala na yung pasudeko, no? Wala na yun. Pampanga Sugar. Inano na yun eh. Kaya kinahoy na yun. Sinagatas. O, si Gatas. Oo, kinahoy na yun. Yung Tarlac din. Oh, yun. Sugar yung sa Hacienda Hacienda Luisita. Luisita at na saka doon kinahoy sa na yun. Paniki. Okay. Yung matindi, yung dati, yan ang food bowl. Central Luzon. Central Central Luzon. Luzon. Nagkanda wala lahat ng, ewan ko ba? So, congratulations pa rin sa Department of Agriculture. 127th. Wow! Sana umabot pa kayo ng another 120. 127. At umunlad na tayo. Pwede tayo. Sana trabaho. Hindi, ito na yung sa fuel smuggling. Ito na. Ang ganda nitong ginawa ng Department of Finance. Oy. Yung pong nahuling 200,000. 200,000 pa, parang 1,000 liters lang eh. 1,200 200,000 daw. ng gasolina na nakumpiska ng customs. Ang desisyon po ng Department of Finance, Finance Secretary Ralph Recto, i-donate Yan. yung gasolina na yan sa Philippine Coast Guard. Yan. Talagang pinalo up pa yung walang kabagay-bagay, walang kakwenta-kwentang huli. Pinalo up pa ng press release. Parang napakalaking Para bang, grabe. At si Secretary Recto pa mismo. Ano tawag doon, parin Joel? Si parin Joel mahilig dyan eh. Sa ano, scratch the barrel? Ano? Scrape the bottom of the barrel. Wala na Hindi to. yun ang iniisip ko. Kasi ako mahilig ako Desperado na yan. mahilig ako mag-ihaw para sa bahay paglinggo. Minsan konti ng uling ko. Parang grabe ako kumakakapaypay. Din naturuan ako ni Jera Season. Hindi pare, kunin mo yung electric pan mo sa loob. Yan ang press release. Ini-electric pan mo para magdingas yung Ito, yung in-electric konting uling. pan. In-electric pan ba? Huwag yung dinas sa paypay. Ayaw dagdagan ng gaso, ng fuel, ng uling. Sana. Electric pan na lang. Electric pan pare. Paypayan mo na. Napakaliit.
Yung ang liit ng Everyday po, 20 million liters ang ating consumption. Etong pinaka-paborito at pinaka-mamahal ni paring Joel na Bureau of Customs, nakahuli ng maliit na bangka na may fuel smuggling daw. At binig time press release. At tinira pa ngayon ni Ralph Recto. Meron pa po. Pinay pa yan. Pa yan pa. In-electric pan ba? Meron na ngayon yung maliliit portable. Pwede na. Dati naka-plug pa kaya ginututo. Wala na nga kwenta-kwenta yun eh. Pinay pa Akalain yan mo. pa. Ito pa, may quote. Ayan, okay. Pare may quote. Ito, malaking electric Bilib fan na yan. bilib ako. Sige, This sige. donation not only shows our commitment to bolstering our defense sector, Nako, layo na but is tayo a sa clear warning to all businesses that any illicit act will not go unpunished. Galing. And so, Nakahuli ng tuwa. May pumunente niya. Nakahuli ng 200,000. yung electric fan na yan, pare, ang laki na yan. Laki na. Yan yung para sa ano, sa Industrial, pare. Ang lakas doon. Hanip nun. ito pang ano yan, panglagay sa multipurpose hall. Oo, yung malaki. Alam mo yan, mukhang Anak ka ng tuwa, sekretary. pinunente sa customs Oh, press medyo- office to to. Tapos sila, lagyan mo na ng coat, tapos pakita mo na lang sa amin. Okay na yan. Hindi kaya siya Hindi man lang nandidire. inedit. Hindi man lang inedit. Hindi kaya siya nandidire. Dito. Meanwhile, yung editor, pinatulan naman ng mga editor. No, Ha? Hindi, nilabas. Industrial Nilabas. nilabas Seized na, pinatulan gasoline niya. Pag donated. mula dun sa, inaano mo lang yung sarili mong gano'n. Pinapaypay mo yung iniihaw mo. Ang hina ng Ito, paypay eh. electric fan Hindi, na. hindi ko makagat pag paypay lang in-electric pa ng puta. Hanip naman yun. Matindi. Napakaliit naman nun, boss, para inyong... Hindi, tsaka ang daming pinasukan, ha? Magmula sa fuel. Oo. Defense. May defense pa eh. Nagulat ako, sabi ko, ba okay Inaangulo. Arak ng pusa. Mikota, donations not only shows our commitment to bolstering defense sector, a warning to all businesses. Tatlong departments. Tatlo. Warning to all businesses. Finance, Eh, defense, transportation. Wala nga po nangyayari dyan Hinamig sa lahat, oil ano? smuggling na yan. Okay? Pare, may mga lugar. Talaga. Oo. May kaibigan ako, pumupunta pa siya na parting Cavite. Para Taga-Alabang eh. maggasaw. Magpapagasudo. Ang mura, laki ng mura. Sabi ko smuggle dyan at saka nakakatakot. Hindi ka sigurado sa quality. Nakakatakot yun eh. Ay, Ako, walang sa totoo pakialam lang. yan, pare. Ganon. Para Pag ako, maliit na karinderya, Sa bagay yun. Oo. pupuntahan ko yan. Hindi. ikaw ang delivery ka, pare. Oo, Sa bagay. Papatulan mo nga. Papatulan. Walang iniiwan to press release doon. Doon sa intensified nationwide price monitoring. Ngayon, ito dapat tingnan natin. Huwag kang masyadong nagbabasa kasi ng press release. Para ko na. Kasi babantayan natin ngayon kung anong ginamit na paypay eh. Yung pamali. Yung maliit na electric pang sarili mo. O yung yan na sa kwarto mo. Industrial, Hindi ako hindi alam mo pag nagbabasa si Paring Conrad ng mga press release mula sa mga press office na nami-miss ko yun nung panahon na nagko-cover ako sa mga beat kasi pag pinupunente sa press office yan yung tarantadong nagpopunente babasahin pa niya ng malakas yan tapos habang ginagawa yan, tapos pare pakinggan mo to ang galing mo mga hayop pare di ba Paring Noni naalala ko yan si Noni si Noni sa defense. Ang galing. Paring Noni Pelayo. Tapos si Bot Bitog babasahin ng malakas. Parang galing mo. Hindi. As lahat kami pare-pareho na Diyan nasira si Sunny Dominguez. Okay. Yung ganyan. Hindi yung Hindi kasi ni Paring depends, lahat Jojo Robles. Di ba? Isang beat yan. Merong magsusulat May nung... isang magsusulat. Pero galing na galing siya sa quote niya. pare. Hindi nga. Doon, mga loko lahat ng mga doon. Mga nando doon. Malimang Ano ba first name nung bago sekretary? Yan. Ang sabi, Procopio.
Carlos Dominguez yun, di ba? The next day, lahat ng dyaryo, Procopio Dominguez. Wala man lang nag-ano. Wala. Yan ang delikado sa press release. Oo eh. Yan, Hindi ba kamukha kapag binabasa yung ganyan, parang nakikita ko yung kung paano na panimula niya, nagsimula hanggang sa pag-i-edit hanggang approval. Okay, alam ko na yan. Ito, malaking Saka may disconnect. oras yan na kailangan ba tapos siya bago mag-alas 2. Malaking disconnect. Sabi po ng economic manager, Ayan. Okay. Ayan. kung kanino bilib na bilib si Secretary Vince Dizon. Ang ating daw pong economy, maraming global uncertainties. Yes. Yan. Kaya po, binaba nila Yung ang growth- ating growth target. targets. Dati, ang target natin, maximum of 8% growth, Oo. minimum of 5. Binaba po nila yan sa 5.5 to 6.5 this year. Tapos yung mga susunod na taon po, ganun din. Ibinaba. Malaking binaba. Alam nyo, ang 1 percentage point sa economic growth ay million po na Pilipino ang dapat mahango sa kahirapan. Milyunan ang labanan dyan Yes. for a 1% growth rate. Okay? But to achieve the 1% growth rate, matindi po yan. Marami kailangan investments. Okay? Sa ngayon, ang nangyayari sa ating economy, sandali lang to pare humihina po ang consumption ng private sector. Oo. So, yun na nagdadala ng ating economic growth rate. Hindi po investments, yung consumption. Oo. Kaya kailangan, dahil sa paghina na yan, ang ating gobyerno, Papasok dapat. yun, tawag dyan, pump priming, Ang priming. taking up the slack. Kaya po, ano yan sabit-sabit yan eh. Kaya nitong Mayo, nung nakaraang buwan, napakataas ng budget deficit. Gumastos ng gusto para mapunuan yung slowdown sa consumption ng mamamayan. Ito ang hindi ko maintindihan na medyo may disconnect pare. Dahil nag-decide na yung budget committee, ano to yung... DBCC. How do you say that? DBCC, Development Budget Coordinating Committee. The coordinating committee. At ang decision po nila ay taasan ng husto ang budget for Pump next year. Pump prime yan. Yan, pump prime. But the question here is, saan po kukunin yung pera? Nag-slow down ang economy mo. And therefore, slow down ang revenues. And yet, ito po yung dilemma dyan eh. Gusto mong gumastos pa ang gobyerno dahil parang Pump prime ka. mapagtakpan yung slowdown. Saan ka kukuha ng revenue ngayon? Ang mangyayari po niyan, puro utang. Hindi, sabi ni Secretary Recto, pare, Ano? we will intensify proper and responsible tax administration. Ayan, huhulihin yung plug the loopholes. huhulihin yung mga oil smuggler. Yung mga ganon, yung 200,000. Ang laki. Hulihin. 200,000. Sama na Wala na, baby steps. Sama na yung tsura mo eh. Yung sama ng tsura, pare. Ay, bakit ka Layo ganyan? naman eh. Ha? Ano yan? Hindi. Pangungutang at saka yung ano daw, usage. Mangungutang. Ang laki nung nung sinasabi ng Kwan ng what do you call it? DBCC. 6.79 trillion national budget for 2026. Nako. Ilang kaya mapupunta rito sa Ang sa mga pork barrel. Nako, 6 point ano? happy days are here again. 6 point DPWH 6 point ano yan? 6.793 trillion national budget for fiscal year 2026. Ang ibig sabihin po niyan, malaking increase. Mahigit 7% increase from the budget this year. 6.3 lang ngayon eh. Oh. So madadagdagan po yan ng 400 billion. plus billion. Kailangan daw, sabi po ni Secretary Amena Pangandaman, siya ang chairman yan di ba? Siya ba? Hindi, Ng budget? Recto pa rin. Recto. Nag-press conference po siya.
Kasi daw, ang priority next year ay human capital development. Uy, ganda pakinggan. Ang prioridad daw, education. Okay, that's good. Hindi, puro salita lang. Ganon din last year. This year, ang sinabi last year, priority education. Anong lumabas? Mas malaki pa yung budget ng DPWH. Oo, hindi rin nasunod. Sa education. Kung ano yung sinasabi, iba dun sa actual Kasi minagic yan. Kaya nga galit na galit si BBM eh. Di ba? We have to take back, retake the budget. Hinijack nung BICAM eh. At ako, hindi ko pwede sisihin yung House lang eh. BICAM. Kasi BICAM, kasama po yung mga senador dyan. BICAM yun. Kaya sinasabi na isang senador, mabuti pa i-televise natin yung BICAM na yan. Diyan na-hijack yung budget. Hindi naman daw sabi ng Hindi daw na-hijack? Yung please understand. Yan. In the case of public works, we are also we are building classrooms. Okay? Kasama yun doon. Institutes. Mga institutes. Learning institutes. Roads going to schools. So, education yan. Okay. Education yan. Kasama po yan. So, mahirap i-quantify na ganun lang. Na education. Bakit meron flood control dito sa malapit sa eskwela? Binabaha yung mga estudyante. Yung mga... Ikaw naman nasita mo pa yung flood control eh. Nananahimik na nga yan eh. Yan ang kita nila Manong eh. Nila Kuya eh. Di ba? Flood control. Ano pa ba yung iba? Rock netting. Para sa mga landslide. Landslide. Paano makakapasok sa eskwela yan? Flood control. Palitan mo yung Bornal. Flood control na yan. Okay? Tumihina po ang household spending daw. Ayon sa, tinignan nila yung figure. Ay, hindi na makatakataka yun dahil nagmahal po ang presyo ng bilihin. Parang ayaw bumunot muna ng tao. Ano ba talaga ang dapat na gawin natin? Kaya nga kami, ni-emphasize namin, yung food production. Kasi aangat ang agriculture growth rate. Ang laki ng ano dun eh. Ng espasyo para umakyat. Negative eh. And we're importing 1 trillion. Kung dyan tayo sa food production, gagastos po yung mga households kasi bumura yung pagkain. Yan ang number 1 na priority. Kapon, meron na akong kausap na mga bata na nag-doctorate sa yung iba statistics, yung iba agriculture, etc. Sir, alam nyo, yung pinag-uusapan nyo sa Carambola na key production areas, talagang dapat yon kasi may mga alam nyo ang leakage pagdating sa agricultural subsidy? Ang laki. Kasi, Walang leakage yan. Hindi ako maniniwala dyan. ang sabi nila, ganito ang nangyayari. Lahat na lang bibigyan ng rice subsidy, rice production subsidy. May mga areas hindi naman talaga bagay sa rice. So, identify sana natin kung saan lang meron. Yung sinasabi ninyo, temporal resources there. Doon mo na ibuhos. Ano ba yan? Ang dali-dali niyan. Or channel, sigurado yan, Cagayan Valley. Isama mo na doon sa Cagayan Valley yung Nueva Ecija. Yan. Key production area yan. Partly Central Luzon pa rin. Mindoro, Iloilo. Yan. Part of mga Cotabato area, lakas niya. Okay. Tinanong ko sa kanila, ba't saan ba napupunta? Wag na Bicol pare ngayon, because of the climate change, yung mga typhoon hindi na dumadaan. Record-breaking ang rice production ng Bicol. Kung buhusan mo yan ngayon, yan sinasabi baka yung Bicol, pakainin tayo eh. Yan sinasabi sa akin ng mga batang to. Sabi ko, mga kayo na listahan. Inventaryohin nyo nga yan. Pati mag-iinventaryo din daw sila, parang Conrad, parang Joel. Mag-iinventaryo sila kung anong klaseng agricultural products yung 1 trillion. Ano nga? Yung 1 trillion, anong klase? Hanggang doon sa pinakababa. Malaking bagay diyan kasi po, siyempre, yung pagkain, yung feeds. Yung feeds na kinakain ng baboy, manok, lahat, important natin yan. But hindi ba natin kaya itanim yan? Alam mo si Manny Piñol, siya po ang dati sekretary. Ang parang kinuha siya nung bagong governor ng Cebu. What's her name again? Bam Baricuatro. Baricuatro.
na mag-initiate ng mga bagong agricultural project. Mayroong mga taniman ng sugarcane sa Cebu na sa tingin niya, nalipasan na. So, pwedeng fits yun. So, tatanggalin, papalitan niya ng yung sorghum. Yan yung kinakain sa feeds eh. Ang lakas pala natin mag-import niyan. Ba't hindi natin maasikaso yun? So, yung mga ganun simula, naiisip ko, mabuti magkakaroon ng ganun. Kaya nga ginagawa ni dating Secretary Piñol, when to do that, kailangan mo ng private sector sana people. Initiative, who will go in there. That's where government can come in. Provide the impetus or yung incentives para yung private sector papasok o gawin na nila yung unang infrastructure, then yung private sector papasok. Ang talaga diyan, the engine of that will be the local government. Kagaya LGU. Kasi sila nag-initiate. Pero yung plantation na yon private. Oo, yun. So kinonvince ni Manny na yung may-ari mag-switch. Ang laki pala ng demand. Malaki talaga yan. Matagal na yan, ha? But wait a minute, yung processing saan nangyayari? Doon din, meron na. Yung feed, ang dali process. Kasi mula sa halaman, mula sa field. Sa tanim, madali process. Saka mayroon ng sugar central doon eh. So ayusin lang nila yun. Kasi doon pumapasok yung sinasabi naman ng kaibigan kong si Rene Pamintuan, yung value chain system na. Yung delivery, Yung agree niya, yun ang searing indictment ni paring Rene, na ang Department of Agriculture knows nothing about value chain. Kaya, knows nothing naman. Sinasabi niya talagang, sobra naman niya si Rene. They're not trained for that. Huwag ka naman ganyan. Please, Rene, 127 years na yan. Ganun ba? Please understand. Sobra-sobra ng veterano yan. Sa dami ng experience na Super veterano. veterans na ito. Nawawala na nga yung mga cold storage. No, they have no idea what they're doing. Kaya nga tama-tama yung kagaya nung kay Governor Baricuatro at saka kay Sec Manny, nakakonsentrate sila. Ang dali mo ng pa-upgrade, paayos, etc. Optimize mo yung resources doon sa area. Concentrated eh. Pero pare, best practice yun. Naglabas na raw ng bagong patakaran etong si Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Ano naman kaya yan? Para po sa pagbili ng palay ng NFA. Maliwanag na. Maliwanag na po. To uphold President Marcos's directive. Ayan ka na naman. May nagponente na naman yan. Ang galing mo! Kaya naman, tuloy mo. Sorry, I interrupted you. To uphold the directive of President Continue with Marcos that prose. to secure fair market prices for farmers. Ang gagawin daw po ni Chu Laurel, hihigpitan niya yung guideline ng NFA para hindi ang support ng gobyerno ang makikinabang ay farmer at hindi yung mga traders. Ayan, maliwanag yan, ha? Maliwanag yung aim. Kaya paanong gagawin? Implementation. Bawat regional office daw po ng NFA, kailangan mag-submit monthly list ng mga pangalan ng kanilang binilhan ng palay. Documentation. Documentation. Tsaka voluminous yun, pare. And who will review monthly that? report listings of palay sellers and the quantity sold. Every month. You get an accountant, kayong mga tiga-date. Ano ibig sabihin, no? Kapag mali ang binibilan, hindi ko alam paano mo mapiprevent. Pag mali yung ikokowa kita. Submit monthly report detailing the names of the farmer. At saka voluminous yan. Sino mag-re-review niyan? Sir, may opisina. Wala kayong report this month. Sir, pumunta ako sa farm, kinakausap ko yung mga farmers tungkol sa pataniman. Pataniman, production, saka paggamit ng mga traktora. Hindi, ang importante yung dokumento yung mo report.
9:01 Di ba, pare? ng umaga. Balikan natin yung... Karambola Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Karambola Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin Jonathan De La Cruz, Joel Lacsamana. Ako po si Conrad Banal. Good morning, pare. Good morning, good morning. Magandang umaga sa inyo. Alam nyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office or PCSO ay kawang-gawa. Sa bawat ticket mo, sigurado may matutulungan kang Pinoy sa kanilang pangangailangan medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang-gawa at pagtulong, hindi ka nila urungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawang-gawa. Ayan. Tumaya ka na ba, pare? Hindi pa pare, pero maganda yan. Kaya Sa Lunes. May matutulungan ka pa pala. Sa Lunes, punta tayo sa mall. Ayun. Makataya na malaki-laki na daw ang presyo, ang premium. Ang jackpot, ang ano. Yung kanina po yung Pinag-uusapan natin, pare, yung reports, mga report. Okay. Yan daw po, kailangan niyang listahan na yan para ma-monitor ng farmers. Farmers ba kailangan mag-monitor? Imagine ko nga. Ma-monitor daw po ano nangyayari sa presyo. NFA ng farmer groups. Oo. Kasi daw po, may mga nagre-reklamong farmer na hindi naman sila nakikinabang sa rice procurement ng NFA bagkos mga trader. So, ang sabi ni Kiko ay maglalagay ng listahan at ilalagay daw po yan sa kumbaga registry para daw po ma-review ng farmers kung ipopost sa mga bulletin so boards. ano ina-address nito? Ang Saka ina-address Facebook po page. nito, yung concern lang ng farmer, yung claim ng farmer na yung mga trader na nakikinabang at hindi farmer. So maglalagay sila ng bureaucratic red tape ng listahan po ng binibili ng NFA. Bawat farmer ililista para lang makita kung sino mga farmer ang pinagbila ng NFA. Okay ba yan? Oh, it's a documentation system. So, solve na ang problema. May documents na eh. Meantime, hindi pa rin po ano na ba nangyari doon sa 20 pesos per kilo? Wala na yun. Wala na yan. Ano It lang died yan, a natural death. Well, it's an ongoing concern. It's not. So, it has a life of its own. Ayan. Right now. Life of its own. Tapos na yan. It's a moving target. It's a, Wala na po eh. Binugbog na ng press release yan ni Kiko eh. Wala na tayo naririnig doon. Meron na ba? Meron pa ba? Kawawa naman tayo. ongoing nga eh. Wala naman nagre-reklamo. Ha? Kaya it's an ongoing activity. Wala nagre-reklamo. Kasi wala namang mabili. Meron po sinasabi itong si Remulla. Yan. Uy, matindi yan. Napaka-importante niyan. Nakakatakot. Napaka-importante niyan. Kasi hindi po pwedeng ang mga sindikato ang namamayani sa Pilipinas. Problema natin yan. Lahat na lang kasi sindikato, drugs. Yan. Sindikato po yan. Pag-usapan natin yan. Gambling. Yang supply ng bigas. Sindikato yan. Yang smuggling Yan. Sindikato yan. ng lahat ng klase. Oil, mapa-onion, mapa-ano. Lahat. Sindikato. Armado yung mga yan. Armado. Pare. Kaya Ito, illegal gambling to. Isabong eh. sabi po ni kahapon, ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, boying kung tawagin namin to kasi po hindi na iba sa amin to, nagkarambola to eh. Nung medyo mapusok mga pananaw. Ang mastermind daw po niyang pagkawala niyang Sabongero. sabihin na natin pagpatay. Kasi sa ganito, 5 years ago, 5 years ago. malamang patay na Hindi yan. naman pwedeng nagpasyal yan sa Boracay. Ano ba yung legally o sa Maldives, hindi pwede. legally dead pag sinabi? Ilang taon yun? 5 years. Oo. Ay isa daw pong makapangyarihang, Ako. Tao. napakayaman. At kaya daw pong bilhin ang mga huwes, All judge. across the board siya. Ang lakas niya. West, police,
at saka local government. Kaya nga sinasabi po natin yung cover up eh. Doon sa kaso ng mga nawawalang empleyado ng sabungan. Oo. Noong pa man na umiingay yan sa balita, sinasabi na po noon yung cover up. O kasi ang kanilang sinita yung mga kinuha yung Security mga guard. Security guard. Okay. Sabi daw, ito po ang sabi ni Remulla. Yung sinabi daw nung mastermind, apparently, nakausap niya na. Nakausap na niya. Ang sinabi nung mastermind, in his own words, kahit Supreme Court, kaya niyang kausapin. Ganon siya magsalita. Yun ang babala kay Remulla. Ayaw niya pong sabihin kung sino yung mastermind. Basta siya, nag-iipon siya ng ebidensya. Definitely that Case build up. rubs Secretary Boying the wrong way. Yung mga ganun pananalita. Sasabihan mo. Ano yung machuhan? Oo, parang ganon eh. Kung gaganon You're Sir threatening Boying. the Secretary of Justice? Hindi, matagal nang takot yan si Boying. Hindi mo na kaya Mali. takutin yan. Mahirapan ka takutin yan. Mahirap takutin yan. At alam daw po sa buong sektor ng sabong na talagang maraming pera yan. Maraming galamay. So gusto niya raw pong kausapin yung Chief Justice. Baka sobrang bigat daw ng pera ng isabong. Karating na doon. Mahirap kalabanin daw to. Kaya kakausapin niya si Chief Justice Alex Gesmundo. Humingi siya ng audience. Petmalo pala yung Petmalo, pare. alleged mastermind. Hanggang sa Supreme Court. So that means all the way. Sasabihin niya raw po kung ano yung mga balakid sa investigasyon nila. Siguro kaya talagang malakas ang loob eh. Alam mo, pare, may naisip ako dyan eh. Kung hindi mo madali ni Boying, Secretary Remulla, Sa court. doon sa isabong case, parang bang si Al Capone. Di ba? Hindi siya madali mapin down doon sa murder charges eh. Di ba? Kasi bawat witness pinapatay. O kaya, iano yung judge. Tapos may mga layering. O kaya, bibili niyo yung judge, madidismiss. Wala. So, tinira nila sa tax evasion. Tax evasion. Kulong. At nabulok na lang sa kulungan. Baka naman pwedeng doon na lang. Doon abutin. Kunin mo sa backdoor. Oo. Oy, dahan-dahan ka magsalita tungkol sa backdoor. Pare. Bakit? Medyo yan. Medyo yan? May sensitive yan. Ang backdoor? Backdoor. Maraming ibig sabihin yan. Ganon. Sino ba tong sikat na sikat ata ito eh. Meron pang showbiz personality. Showbiz personality pa. Meron akong, Meron, pare. Sinasabi dito. Ano showbiz? Meron daw kasama rin na showbiz personality. Part of the inner circle. Yan. Showbiz. At alam niya yung... Baka yung showbiz, bisyo yun. Showbiz eh. Okay. Kasama. Pag binaliktad mo yung bisyo, showbiz eh. Kasama yun. Marami siyang nalalaman sa kaso. Kasama daw siya sa inner circle. Sabi dyan. Yung showbiz. Yung showbiz personality. Pati daw po mga LGU. Kasabwat dyan, sabi ni Secretary Remulla. So, napakahirap, very complex case daw to. Yes. Okay? These people think they can get away with anything. Yes, they're a state within a state. Ayun. Yan ang lumalabas ngayon. Pati daw Supreme Court, kaya niya. Isipin mo, abutin mo Supreme Court. So, Pero yung purported, yung sinasabi mong meeting, yung mastermind doon, at saka ni Sec, mali rin yun. Dapat hindi siya nagbibitaw ng ganun salita. Dapat Sino mali? umabot ka. Well, yung maabot ako sa Supreme Court. Yung mga ganun salita. yung mga ganun bitaw, that does not, yan ang ang tawag dyan. Hindi. Hubris na yun, pare. Hindi, basta-basta ba tao yung kausap mo? Di ba? Oo, hindi... Ganyan na ganyan yung mga Mexican cartel. Oo. Ganun. I think it got to his head na hindi lahat kaya niyang... sa bagay, kung meron kang mga ganun, mga show. Hindi, kung hawak mo nga naman Supreme Court. Say, paano yun?
Di ba? Iba talagang darating at may mga taong ganyan eh. Darating doon sa sitwasyon na yun. Pero may mga kilala rin naman tayo na powerful din naman, etc. Pero Hindi naman ganun. Malumanay. Hindi yan Ang tawag ganyan. doon, marunong ng jiu-jitsu na, sir. Ganito ang Malumanay. gagawin na lang natin. O, meron akong balik na CSR o something. Hindi, tsaka Wala ano, akong kinalaman dyan. No? Saka yung mga Pero yung malumanay, Oo, hindi malumanay. sila, Pero hindi sila magbibitaw kang, nagaganyan. Yung magbibitaw mga kang, all hanggang the way. Supreme Court, patay tayo dyan. Para bang, ano, Di ba, sana naglagay ka na ng electric fan dyan. At, binugahan mo si Secretary Boying. Oo. Hindi mo dapat pinagyayabang. Hindi Oo, dapat, yun hindi nga, dapat. yun nga yun. Because that's an invitation. So sa akin, ganun, it's a whistling in the dark. Do you know what I mean? Whistling in the dark, pag takot ka, O baka natatakot na. pag Alam natatakot niya ka, naglalakad ka sa gabi, madilim, you just whistle. Tapos Kumbaga, Oo, pipito ka na. Pero Oo, kung yan. nakikipag-usap ka sa Secretary of Justice at yan ang forma mo, Ay, malabo ka medyo may, ano hindi ka, pwede yan. Hindi pwede yan. Ano ka, estado ka na rin? Parang gano'n. Supreme Court. Oh, eto po, meron pang nakita na naman Shabu na lulutang-lutang doon naman sa Batanes. Yan po ang report ng PIDEA. Okay? Malaki lang, 166, 24 kilos. Talagang nag-marking sila. Oo. Magmula Sambales hanggang Batanes. May markings eh. Bakit dito? Parang mayroong nagmuhon. O sige, tignan natin. Di ba? Tignan May natin. muhon, ha? Tignan natin kung anong areas ng West Philippine Sea ang pwede natin pasukan. Parang ganun eh. Sambales hanggang At Batanes. mga mangingisda po ang nakakita ulit at turnover to PIDEA. Yan. Hindi pa rin nakakahalata. Ano? Tapos, meron din daw po mga marijuana leaves and stalks. Taniman kasi yung Cordillere. Nagtatanim dyan ng di ba? Marijuana. Ng marijuana. Tuloy-tuloy. Talagang din to, pinaypayan Oo, din. pinaypayan din, oo. Hanggang Batanes, meron. Meron naman daw pong Korean. Ito mga crime report po namin. Siyam na Koreano, nahuli na sa online scam. Mga foreigner para nag-i-scam. Siyam na Koreano caught in the act Anong klaseng scam of yung ginagawa operating a scam platform. Oo. May mga computer stations, may mga scripts, Alam mo araw-araw na ako nakakatanggap ng message from Nilo Paurom. Hinihikayat ako to top a certain program na magkakakwarta raw ako. Si Nilo? Hindi, tinawagan ko si Nilo, pare, meron nakahack ng ko. Facebook account. Ganyan sila mag-scam. Ginamit na si Nilo yung kakilala online, mo. Yung mga ganon. online. Siguro nahack yung niya, yung kanyang telepono. Nakita, yung pangalan ko doon. Ito na. Tapos siyempre, iba-background check ka. Uy, Okay to. may to. May bank account to. Upakan ko to. Yan. Kaya pinakamaganda dyan, pag meron ganon nakilala mo, tawagan mo muna or something. Di siyam yung nahuli I-validate mo muna. At least may nahuhuli. Meron kaya, ilan pa kaya yung mga yan? At Koreano, Korean, Hindi, nandito yung mga yan. Nandito yung mga scammers. Di ba mayroon din na balita dun sa Myanmar at saka Thailand, ganyan din. Scamming hub. Hindi na lang yung gambling scamming hub. Scamming. Oo. Kaya yung NTC natin, importante yan. Importante talaga yan. Pati yung paggamit ng mga ng mga pay systems. Okay. Importante yun kasi you have to check You have to really check. Hindi pwedeng basta ka na lang naniwala. Yung pong scam na yan, talaga intelligence work yan. Hindi naman basta-basta mahuhuli yan. Saka hindi ka pwedeng mag-press release tungkol dyan. Bakit? Gawin mo muna trabaho mo bago. Si Recto lang ang pwede mag-press release? Kami hindi. Maawa ka naman sa amin. Oo. Saka sa Paranaque itong nangyari,
Yung Marami ni-raid, nga dun eh. mini-raid eh. Ang dami doon. Doon eh. Yung Pasay area, Paranaque. Paranaque, sa South. Naging Hanggang hub. umaabot yan sa Muntinlupa. Yung mga iba nandun sa exclusive villages eh. Ang pinagtataka ko, napakalakas ng kanilang internet connection. Pero pa sa atin, hindi tayo makakuha ng ganong ng ganong kalakas na klaseng connection. connection, no? Kaya yung sinasabi... Ano yun? May special sila na... Hindi, pare, ganito. Ano? Tama yan. Kasi ang kanilang... kaya nga NTC, they can immediately detect eh. Kasi yung halimbawa business, you're opening a business, pag ikaw nag-request sa isang private internet provider ng so many Bandwidth or whatever. yan na yan. Mbps. Sigurado na yun. Eh di kita checkin nyo yun. Yan na nga, Ano yun ba ang- business ito? Ba't napakalakas ng hinihingi? Yun ang ibig sabihin ko. Yung LGU plus the NTC, Ikaw naman, that requires legwork. Oo. Matrabaho niya. Kasi, Detective halimbawa, work yun. Sobrang bigat The, ng hinihingi mga mong trabaho. LGU at NBI magdidikit. LGU, NBI, PNP, tsaka NTC. Kasi, NTC, oh. yung provider, you will have to talk with him. Oo. Ito, Bakit? Isang Ano bang cubicle, business yan? Ba't ang laki-lakis ng... 40 square meters na business, ang sinasabi niya siya ay BPO, binigyan mo ng para sa isang powerful na... napaka-power. Binigyan mo, sino to? May ginagawa yan. Yung ginagawa to. Ayan. Tama ka. Di ba? Baka yun ang intelligence work Yun, dyan. oo. Pero sobra naman yung demand mo. Masyadong legwork yan eh. Kaya ba ng NTC yan? Kailangan meron sila Ito operatives Ah. na Sinasabi ko sa ikakalat inyo, na. NTC, everyday nagre-report kayo sa akin. Sabi ng NTC. Dapat sa mga telcos. For every, ito lang, business, report. Yung iba nga dyan, nasa bahay lang. Pero Doon sa aming subdivision, Yes, pwede. ang dami ng pinalayas doon na nahuhuli, nire-raid ng NBI. Dahil may Paano nila mga ganyan. natutuntunan? Paano nila na... Well, again, Intelligence work nga yan Hindi, eh. well, yun yung sinabi ni Kong. Yun na nga eh, yung request ng band quiz, a-applyan mo yun eh. Oo, Tapos apply ka may eh. pipil up ka na ano. request ng additional. Bakit ang lakas-lakas naman Kaya ng nga. ano? ng Di ba, hinihingi? parang- Then add to that, yun na nga, yung increasing traffic na highly unusual. Highly unusual. Ano ba Doon sa village yun, di basta-basta ginagawa? nakakapasok doon ha. Yung mga... Hindi ba ganyan din nangyari doon sa mga Sabagay, doon nga sa multinational yung at ano eh, hindi, at saka yung mga dati Shabulab. yun. Nagtataka yung mga Nagtataka ba nasa kung exclusive village tapos ang daming galawan. Bakit Oo, sobra active. Pare, ang daming activity. Exclusive village ito. Ngayon po, yung road safety raw natin Okay. ay atupagin na ng paborito ni parang Joel na MMDA chairman, Ay, Romando. meron silang kahapon. Ano? Meron silang summit, Road Safety Summit. Meron. Summit na naman. Para importante yun. Summit. Kailang gastusin Summit, nila yung oo. pang Maraming darating, may pamerienda, may Oh. And they have to PowerPoint justify yung presentation. request na yan for the budget. Saan ginawa yung summit? Saan yan? Sa isang hotel na napakaganda. Diyan, So, nag-convene ng Road Safety Summit. Yan. At ang kanilang target po ay mabawasan daw by 35% ang road accidents by 2028. Tagal naman, boss. 5-year plan eh. 5-year plan. 5, 6, 7, 8. Okay. Tapos 30% lang ang reduction. Sa Soler, parang ginawa. Ayun. Sana mabigat. Matindi Masarap yan. ang pagkain doon. Soler, mamahalin yun. Ayos 35% reduction in road accidents by 2028. Grabe naman yun. 35%. Napakahina naman ang ambisyon natin. Hindi ba pwedeng taas-taasan yung ambisyon natin, parin Jonathan? Hindi ba pwede yan? 35%. Yan daw ang commitment ng agency to address the alarming number of road accidents in Metro Manila. Yan. Yan. Hindi kasi road crashes annually, 92,000. So 95,000. 410 deaths each year. So, i-reduce mo ng 35%, ilan yun? Pare? So, mga Ilan yan?
Oo. Ilan yung death? Each year. 410 deaths. 400 deaths. 410 in Metro Manila. Oo, tapos 95,000. Hindi naman sa Metro road Manila, crashes. marami namamatay. Hindi, Metro Manila lang. Metro Manila ang tinatarget. Sa labas muna eh. nila. Ang Metro Manila accidents, karamihan dyan, mga bumper ano lang. Pero napakadami niyan and it's causing heavy traffic. Tapos yung mga... Tumiri ka lang sa ano, tapos nabangga ka ron. Yung ng mga namamatay no, karamihan dyan motorsiklo. Hindi ko alam kung bakit kailangan mag-summit. Oo. Kasi, kailangan mag-summit kasi this is in line with President Ferdinand Marcos Jr.'s 8-point socio-economic agenda. Maliwanag yun. Ginalingan nyo naman. Which pushes for safety of all road users. Yan. In line with President. Kaya kailangan pala mag-summit. Okay. Summit. Yung summit na yan, karamihan sabit. Oo. Sasabit talaga yan. Ang danger daw dito, yung mga kamote. Alam nyo pala yun eh. So, kailangan pa ba mag-summit? May mga ginalingan eh. May 5 main pillars pa sila. Ano yung road 5 safety management, Okay. safer roads, Okay. safer vehicles, Oh, really? safer road users, and post-crash response. Ano ibig sabihin nun? Pagka nabangga na, ano yung mabilis na response. Wala ditong edukasyon yung at saka yung ano yung diba, Engineering? engineering. Nga Ay, enforcement. License at ano wala. Well, siguro yung nakasama na rito somewhere yung mga road safety management. It goes without sinama-sama na. It goes without saying. Safer roads talo na kagad Ano? Safer roads talo na kagad Doon pa lang yari na. Safer vehicles, ang daming vehicles dyan na... Registration. Karamihan daw po registration, licensing, education. Yan, dapat. iniwasan. Iniwasan. Karamihan daw po ng aksidente rito sa Metro Manila, sa EDSA at saka sa C5. Yan daw po ang findings nila ng MMDA. Karamihan ng namamatay, usually motor. Pero pag kotse, karamihan diyang gabi. At yan pong kaya na aksidente yan ng gabi ay lasing. Yan po ang sinasabi ng mga pulis. Kailangan po ba ng ano doon? Kailangan po ba ng summit doon? Kailangan ng summit para mapakita na we have plans. Schemes. Plans and schemes and impossible dreams. May target nga 2028. Alam nyo pala C5, EDSA, at saka Commonwealth. O di yan. Yan na. Anong nangyayari dyan? Bakit nagkakaroon ng napakarami aksidente dyan? Yan. Tatlo. Concentrate ka na. Tignan mo kung anong nangyayari. Madulas ba kali dyan? Masira bang kali dyan? Ano ba? Yung mga traffic lights, etc. Signages, maganda ba dyan or what? Yung bang nilalagay ninyo na barrier, maayos o ano? Yung engineering ba ninyo ng road na yan, maayos ba yan? Hindi na nila sakop yun. Safe lang sila. Safe. Sa ano lang sila Doon lang sa summit. Summit lang By the way, speaking of roads, kumbaga, dadaan muna tayo. Oo nga Dadaan muna. Hindi, ako lang yung safer roads na sinasabi niya. Ito yung binanggit ko na dati ito Both sa EDSA at sa C5, lalo na sa dalawang kalye, may ginagawa silang, yung i-strip nila, alis yung asphalt. Siguro, i-overlay nila uli. Pero matagal bago nila lagay yung overlay. So, pag strip nila, ukaya na. Siyempre. Kaya yung mga sasakyan at motor, umiiwas-iwas na ganyan. Yun ang nagiging sanhi ng aksidente dahil meron mga umiiwas, di naman nagsisignal. At saka, walang signalan Basta lilipat na lang sila ng lane na aksidente. Bakit nyo ginagawa yan na yung iniiwan yung uka sa daan? Hindi tinatapos. So, ano result ng summit? Ano gagawin nila? Hindi, nakunan sila Anyway, ayan na. Ano nakunan? Sa Soler pa. Nakunan sila sa Soler. Ayan, ang ganda pa nga ng kuha ni... So, para sa inyo summit kung walang solusyon? Hindi, meron silang 5 pillars. Sinimulan na nila. May 5 pillars sila, natututukan.
Natuloy ba to? Did PBBM grace this summit? Mukhang hindi naman eh. Wala. No, but it's in line with the BBM's ano yun? 8-point agenda. In line. So, siyempre, laging kasama yung presidente. Okay. Ano kaya ang result ng summit? Yun ang gusto kong malaman eh. Anong gagawin nila ngayon? 5-point. Meron silang 5 points lang yung guidelines. Safer road, safer management. Ayan na. Kumbaga yan, pare, parang concept paper lang yan. Yung 5 points na yan. Nagsoler pa kayo. Wala namang concept paper lang yan. Ano pa? Sobra ka naman, pare. Hindi naman concept paper. Ano ba sinabi? 5 point? 5 point, ganito. Asan yung concrete? Ang alam ko sa summit, hindi kayo aalis doon hanggat walang solusyon. Identified nila. Alin? Tatlo. C5, EDSA, at saka Commonwealth. Yan ang mga maraming aksidente. Tapos? Safer road, safer Kaya maraming aksidente dyan. Hindi nyo na kailangan mag-summit. Ako mismo sasabihin ko. Why? Kasi po napakadami sasakyan. Siyempre, kung konti lang ang sasakyan sa isang kalsada, konti lang ang aksidente road. Habang mas maraming sasakyan, therefore, ang probability na magkaroon ng aksidente mas mataas. Kaya nandiyan ang mga aksidente, EDSA at C5. It doesn't take rocket science to know that. Hindi nyo na po kailangan mag-summit. Sayang naman sa Soler eh. Yung summit pinakikita na merong ginagawa. Ano ang pinag Kaya ang ganda pa ka, nasa podium si Artes na may mga lay pa yata mukhang sinabitan pa natin pagsampay. Walang award. Walang award. Basta special siya, guest. Anong pagkain? Hindi ko na alam. Soler yan, bro. Hindi basta-basta yan. Mga halibot yan. Halibot. Chilean bus. 9:32 ng umaga, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIC 882. Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIC 882. Kasama pa rin natin Jonathan De La Cruz, Joel Lacsamana. Ako po si Conrad Banal. Morning. Ayan, habang nagsasamit, si Maartes, ano ang pangalan nun? Ano first name niya ni Maartes? Romando. Hindi pala Akala ko eh. Akala mo hindi. Romando. Maartes, hindi. Romando. Habang nagsasamit po, nanakawan sila ng mga kable ng CCTV. Ng Actually, tinignan ko yan yung NCAP. May retrato pa eh. Aray ko. Tinira pa Sakit yung naman NCAP. nun. Ano ang probability? Baka naman nakita yung nagnanakaw. Anong probability na habang nagsasamit ka, ninanakawan ka na pala. Ano ba ang probability nun? The law of probability. Kasi bihira yung summit eh. Di ba? Gano'ng kadalas ba mag-summit ang MMDA? Bihira eh. Akalain mo na taon pa sa summit na ninanakawan sila ng ano bang dyan? Binebenta. Nasa footbridge daw po ng EDSA Guadalupe. Kitang-kita yun. Sa ilalim lang yun eh. 5 daw pong kabataan na kinuha yung kable. So, yun? Ibebenta lang. Ako, sisirain nyo pa yung sistema dahil, bakit naman madaling tanggalin yung kable? Yun naman ang tanong ko doon. Hindi ba nakatakip? Wala bang tubo? Meron yan. Meron yan. Tsaka taas niya. Binakbak mo na yung tubo? Paano kaya yan? Paano nangyari yun? Kawawa naman to si Chairman Romando Artes. Sipin mo, nagsasamit ka, safe road, safety, etc. Ninakawan. Grabe naman yun. Wala kayong pakisama kayo. Kundun pala. Sana ginawa nyo nung gabi. Sana kahapon. Oo, kayo naman. Ngayon yun ninakaw. Huwag naman during the summit. Kawawa naman yung si Chairman. So doon sa 5-point agenda, safer roads, safer response,
theft-proof infrastructure. Sabi nyo na yan. Theft-proof infrastructure. Gaano ba ang dali naman nakawin noon? Di ba? Hindi ko alam. Paano mo, adyuhin mo yung Yung, At hindi naman taas na mahal. yun. Mahal ba yung Babaklasin mo. kable noon? Mahal yun. Mahal yung kable ng CCTV? Yes. Baka Specialized? isang naasar yan na ilang beses na siyang nahuli, binaklas na lang niya. At doon siya sa Guadalupe nahuhuli. Oo, doon siya nahuli. Alak ng toka. Oo. Naasar na. Meron pong study, sinasabi, hindi po daw June ang paboritong buwan para magpakasal. Uy, Ano pala? Few. June ang daw po. Ang mas Commission on Population and Development. Meron daw po sila nakitang statistics. Ang highest number na nagpapakasal po ay February. Pebrero po. Hindi raw po June. Yan, susunod sa Pebrero, December. Pangatlo lang yung June. Kasi mainit yung June, pare. mainit, oh. Doon sa Western countries, June ang paborito kasi po yun summer. So, you can do garden wedding, yung ganyan. Dito sa atin daw, Feb and December ang mas paborito. Number 3 lang yung June, pero number 4, January na agad. Okay. Wala nagpapakakasal ng mga tag-ulan, So, May, March, April, January, first part of the years. Pero mas malakas daw po yung Feb. Yan. February, ha? Pero meron pang isang finding, yung Commission on Population and Development. Okay. At dumadami raw po ang ating population dahil maraming nagsasama lang. Hindi na nagpapakasal. Cohabitation. Cohabitation. Live-in. Ang tawag. Diyan. Marami May mga kilala akong kabataan ganyan. Oo. Hindi nakasal, Kamag-anak ko pa nga, mga pamangkin na, siyempre ikaw naman, ayaw mo rin Is sila that- kulitin. is that- Hindi na uso ngayon yung, okay lang kayo, yung hindi na, Ano yun, ayaw na nila. Na, nagbabago na ang ng Yes. Pilipino. Well, nag-iipon, I Nag-iipon suppose. sila, then eventually they would like to get married. Pero they still Pero hindi mo live in- sila mapipili, hindi gaya nung araw pag nagre-reunion. Kailan nyo ako bibigyan ng yung, di ba? Ng, apo. Oo, kailan, hindi na Wala. bawal na yung ganun na. Hindi, sa Bibig ka ma. generation ngayon, hindi sa kanila yung to settle down. hindi sa kanila. Hindi Wala silang priority. ganun. At saka, Masyadong career-oriented. sasabihin, yung tanong na yan, no yan. No, pare. yan. Oo. Kasi nung araw, ganun yung mga Tayo. lola, In magulang, our- tsahin, In our Tapos generation, yung mga kabataan tuloy, ayaw na umattend na reunion dahil na kinukulit. Ngayon wala kinukulit na. sila. Lola, yung lola. Politically incorrect na Ay, magtanong. Hindi, pero yun na nga. Bakit ba magastos? Kasi meron din naman akong kilala na yung mga nagpipray na patano yun. Talagang Hindi, gumagastos sa kasi kasal. Pero ilan lang yun. Ang kasi dati, yung at least yung generation ko, halimbawa yung babae, ang goal niya sa buhay, makahanap ng matinong mapapangasawa. Ngayon, hindi na ganun eh. Parang na na yun eh. Hindi na Set ganun aside ang priority. yun, set aside yun. Career ang sa kanya. It's her life. And her own In her own. Siya desisyon. happiness. Tsaka, nung panahon ng nung earlier generations, yung sinabi yung ng isang matinong mapapangasawa. Yan. Define matino. Ngayon na, really matino? Kaya sila, career? pinagdadasal pa yan. Matino? Tapos sasagutin ng magulang, mabait. Anong mabait? wala nang ganun, bro. Di baling mabait, basta 3M. Mabait. Diskarte. Ayan. Hindi. Diskarte. 3M dati, may mga iba naman loko, 3M. Alam mo yung 3M? Ano yung 3M? Matandang
mayaman, madaling mamatay. Ay, nako. Sobra naman, napaka Hindi, may mga cynical naman nung gano'n. Dati. Sinasabi ko. Dati may mga yun. ganun, may mga No, ngayon hindi na ganoon. career-oriented ngayon ang Oo. mga bata. Yan yung version ng gold digging. Yung sinasabi ni Pare Yung 3M, John. yung 3M. Meron pong ruling ang Supreme Court tungkol sa rape. Okay. Kasi dati, we are in a relationship. Bakit niya ako accused ng rape? Yan. Meron kami relasyon. Halimbawa, girlfriend ko siya. Okay, okay. Consensual kami. Meron pong desisyon ang Supreme Court meron pong 14-year-old na babae nagdemanda ng rape doon sa kanyang boyfriend. Ang defense ng Ang boyfriend. defense ng boyfriend, isang gabi daw po, yung boyfriend pumunta doon sa bahay. Nung nakita niyang nag-iisa, 14-year-old So, pinilit niya na magtalik. So, hindi, ano po ito, babae at lalaki. Hindi ito men. So, hindi po walang kinalaman dito yung age. Hindi. Ayaw po nung babae. Kasi nagkataon na meron siyang dinatnan siya. 14 years old lang 14 years old. So, yun daw pong lalaki, sinabi sa kanya, tinakot siya, pakikita ko yung video natin. Ayun. Dati na pala silang merong Dati na silang meron. So, dahil sa takot niya, na mapakita yung video, pumayag na siya. Nung after a couple of days, yung lola nitong babae, napansin na may dugo yung kanyang underwear. So, tinanong siya. Anong nangyari? Ang sabi po, pinilit ako. Kaya nagdugo. Pinilit ako nung boyfriend ko. So, nag-report po yung pamilya ng babae sa pulis. Okay. So, nagkadimandahan ngayon. Yeah. Okay. Rape. Ayan. At ang defense nitong lalaki, hindi raw niya pinilit kasi meron silang relasyon. Ungas din, ano? Hindi, merong... Okay, sige. I'm making sweetheart theory. Sweetheart theory. May pag-aari mo na kung gano'n. Hindi, pumayag ka na eh. Ayan. Hindi ka maano sa akin. Hindi ka... Mahina itong lalaking to. Bakit hindi mo arouse, di ba? Seduce. Sabi nga nila, 90% nung sarap ng ganyan ay in the chase. The preliminaries. It's not the act itself. Medyo mahina ka, boss. Kailangan mong pilitin, rapin pa. Doon po sa lower court, talo na agad yung lalaki doon sa defense niya. At nag-appeal pa na nag-appeal. Hanggang makarating ng Supreme Court. Dumating sa Supreme Court yan? Oo. Wow. Supreme Court nga nagdesisyon eh. So finally, sabi ng Supreme Court, hindi ko meron kayo relasyon. Pwede na kahit ano. Diba? Di mo pag-aari yan. Sabi nga no is no. Oo. Okay. Lahat daw po ng elements, intimidation, tinakot mo eh. Diba? Pinakita mo yung... Dati yung ganyan gawa. At saka minor de edad eh, pare. No, wait a minute. Okay. So, may pinakita siyang mga ebidensya na ito naman dati namin ginagawa. On this particular night, nangyari na pinwersa ya. So, that's why, ang tingin niya, unfair naman. Hindi naman sila dati nagsesex. Ganun ba? Yung video niya, yung nagyayakapan, okay, so meron silang relationship. In other words. Hindi pa rin, having said that, is this an Asian thing? Kasi I remember sa India, di ba yung ganun? Or parang sa atin. Baka malay mo sa mga lalawigan, ganyan. Pag-aari na, lalo na pag... Akin ka na. Oo.
Wala ka Very na, sexist nga lang, hindi maganda yung ganun. Mabigat yan. Which is maganda, may ruling. Ano ang sentensya? Ano? Life? Life, Wow. Sira Or pinagbabasan niya. 40 years in prison? Parang life na yun. Right na yun. Tapos, meron pang damages. So, kayo po, mga nakikinig dito. Daan-daan lang ho. Hindi ko mo nasa relasyon. Paano yung mag-asawa? May rape ba sa mag-asawa? Ngayon, sa Meron. mag-asawa, Meron din? Meron din, di ba? Meron din. Dapat yan. But then the court might look at it differently na. Hindi lang, kasi ito, sweetheart lang sila. Yung asawa, iba na. Hindi, I-argue ng lalaki. Wala ako sa ngayon. Tapos pipilitin mo ako. That's a physical abuse. Kung wala sa mood. Physical abuse yan. Iba pa yung bawsi. Iba pa yun. Iba pa yun, Bausi. Yung violence Violence against women and children. Matindi rin po yan. Ang nangyayari kasi dyan, yung batas na yan, kaya natin, kasi may mga babae, hindi sila nagre-reklamo kahit binubugbog sila ng asawa. Why? Economic dependence. Wala sila hanap buhay eh. Pag nagreklamo sila, paano siya kakain? Paano niya pakainin yung mga anak niya? So, yun ang problema dyan eh. Pero aktibo na ngayon ang mga, napag-usapan na natin noon to eh. Aktibo Kasi yung mga, yung mga support women's desks Yes. sa mga LGU, Pati sa pagka police, inireport sa doon police. talagang wala pang 30 minutos ng oras, ando na sa bahay ngayon at hinahanap na yung lalaki at magkakasuhan. Yun nga lang yung babae, kailan ituloy mo yung Yung kaso. Huwag kang babaliktad. Huwag kang babaliktad. Minsan naman, na-abuse yan. Oo. Ang nakakawawa, yung lalaki. Okay. Kahit walang nangyayari, alimbawa, nagkatulakan lang sila, titirahin ka ng bawsi. Ganon. May kaibigan ako, ganon. Merong ganon. Inagaw niya lang yung susi, kasi nag-aaway sila, inagaw niya yung susi. Inunin siya ng bawsi, hindi siya makapasok ng bahay. Kawawa. Kilala niyo yun, kung sino yun. Pero anyway, Sino yan? hindi ako yun. Ay! Pakakala niyo, hindi ako. But that's easier said than Nakaka-uwi done. ako. May sa mga amin. kilala tayo. Hindi ako yun. May isang balita, di ba, yung powerful men, whether politician or business, na they are able to get away with at times na mga Pero may mga kaibigan ganon. ako, pare. Very powerful to. Talagang, yaring-yari sa asawa yon. Ayun lang, balik sa yaring-yari sa asawa Chemist. Chemist yun. Chemist, takot. Ngayon, meron pong balita na huling item na siguro natin to. Comelec Unbank. Dumisisyon na po na si Marcelino Teodoro ay ang congressman ng 1st District ng Marikina. Ano ba nangyari rito? Inano siya pinadisqualify si Marcy. Pero dating may ruling na disqualified siya eh. Oo nga, kasi nga. Nung 1st Division. Yung 1st Division. Kasi nag-ruling na disqualified si Mayor Teodoro. Kasi originally, tatakbo siya dapat sa 2nd District, lumipat siya. Material misrepresentation daw. Yan ang decision ng 1st Division. Ngayon, itong Unbank, ang desisyon po nila ay hindi. Iproklama na si Marcy. Kasi ano yan? Sino ba nagpetisyon? Si Coco. Bakit nung natalo ka, tsaka ka nagpetisyon? Hindi naman. Dati nang meron ng division. Dati nang may petisyon ng disqualification. Nag-ruling dyan yan yung animus revertendi. Yung returning to residence. That you never left. In the first place. In the first place. You remain a resident of that. So, ano bang nangyari? Dati doon nakatira si Teodoro. He represented that district actually. Before. Ang argument ni Pimentel, lumipat ka na. Lumipat ka, pumunta ka. Nag-ano ka na, tatakbo ka sa 2nd district eh. Sabi naman ng he never left. Yun ang sabi. Kawawa naman si Coco. Oo. Diba? Inagawan na to ng posisyon ni Subiri. Tapos ngayon, inagawan pa nito si Teodoro.
ba naman yan? So galit na galit daw si Senator Aquilino Pimentel III, Coco. Dahil bakit pabago-bago ng isip ang COMELEC. Hindi po COMELEC ka First Division yung una, di ba? Unbank. Kaya nga may unbank decision, meron First Division. Ang problema kasi, boss, talo ka eh. Yan ang mabigat. Kung nanalo, ibang, ang narrative iba. Natalo Mahirap. ka, tapos aasa ka ngayon sa disqualification. Yun ang hindi maganda. So yung boses ng mga taga-Marikina, hindi masusunod kung ikaw ang masusunod. Na kailangan ma-disqualify yung nanalo. Yun ang hindi maganda. No? Ano ba ang meron sa Marikina? Legal ano kasi yan eh. Pare yung the law is for all. The law is for all. Oo. Ano? None at all. None at all. Walang kinalaman yung nanalo na talo. Wala. Batas In to. violation ka. Batas. So sorry. Doon sa mga bumuot. Matutunan nyo rin akong mahalin, mga taga-Marikina. Ha? Hindi po rape to. Hindi ito rape. Ayan. Maganda yan. Matutunan nyo rin akong mahalin. Bakit ganun? Yung si Kimbo, talo rin, no? Mayor. Hindi, yun. As mayor. Sino ba nakalaban niya? Yung asawa ni Marcy. Aba, Si Mayan. bakit paborito ito mga Chodoro dyan? Anong ginagawa nyo? Ano? Ay! Ibotin nyo yan. Ano? Ay! Ano kayang gagawin ngayon ni Senator Pimentel? Pupunta daw sa Supreme Court. Supreme Court. Questionin yung COMELEC. Yun. Good luck. Bakit good luck? 3 years abutin yan. 3 years lang ang term. The fact is, natalo ka sa eleksyon eh. Kung ano-ano mo yung mga qualification, disqualification, para... Kumbaga sa basketball. Di ba? Talo yung team nyo, barangay, dadaanin nyo sa protesta. Di ba? Noon naglalaro akong ganyan, ng interbarangay. Pag pinoprotesta kami, sabi namin, sige, forfeited. Yung panalo namin, laro na lang ulit tayo. Okay. Hindi pwedeng nagprotesta kayo, kami ang talo. Hindi pwedeng ganun. Talo kayo sa laro eh. Pagkatapos poprotesta kayo, dapat talo kami. Hindi. Sige, forfeit namin yung panalo. Laro ulit tayo. Hindi, gusto namin talagang mali ka eh. Gusto namin kami panalo eh. kami. Kahit talo kayo eh. Kahit panalo kayo. Anong klaseng yun? Di ba? So doon dadaanin ni Senator Pimentel, manalo ka na lang sa eleksyon. Mas maganda yun. Para mag-move on. Dapat ang sinasabi mo ba, paring Cora, dapat ang naging mo dyan, boss is, hindi, disqualified ka, pero maski na disqualified ka, talo ka pa rin eh. Yun, pero, ang maganda. Kung gusto mo, ulit tayo, mag-eleksyon ulit tayo. Sabi ni Marcy. Bibigyan pa kitang bango sardinas. Hindi ba? 3 years from 3 years from now. 3 years from now po, mag-eleksyon ulit tayo. Pero in the meantime, ako muna. Sa ngalan po ni Jonathan De La Cruz, Joel Aksamana, Conrad Banal, ako. Ito ang Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Nandito na siya. Ito na. Pare, blood. Blood ang suot. Blood na long lives. Long lives. Pang-yapi Friday. Casual. Talagang kulay mayaman to. Tingnan mo. Yung Bagay na bagay. Yung ano ba yan? Orange? O cream? Hindi. Pink and cream. Cream. Pero hindi po, hindi po magpa-fashion show. Hindi po Magre-report. black, pink. Si Dennis Antinor Jr., ang ating award-winning broadcast journalist sa Ronda Pilipinas. Karambola.